Magandang araw mga kapagpapala, and once again, welcome back po dito sa aking YouTube channel. For our video for today, nais ko pong i-share sa inyo ang aking experience kung paano ako naka-earn ng almost $153 gamit po ang isang online platform na ang tawag po ay DistroKid. And later po sa part ng ating video ay ipipresent ko muna kung ano yung DistroKid. And at the same time, ipapakita ko din po dito yung ways or means kung paano po ako nag-earn ng aking kinita. And at the same time, if you are considering this platform, is that i-share ko sa inyo yung code or link natin para kayo po ay makapag-sign up. Disclaimer po, this video is not sponsored. So, tingnan po natin ang information or details regarding sa website na ito. Alright, so basically po, actually meron po akong blog at ako po ay nagsusulat ng mga article dito sa aking website. Ang pangalan ay Daily Tips with Rafi.blogspot.com. At ang isa sa mga article na meron po ako ay ang aking experience dito sa DistroKid. So let me give you a summary kung ano muna yung DistroKid. So before we get into details on how I earn $19, so let us have a quick overview kung ano ang DistroKid. So actually, DistroKid is an online music distribution platform that allows independent musicians to upload their tracks to a particular stores like Spotify, Apple Music, at saka yung ating YouTube. So, mamaya papakita ko po yung ibang mga partner ng DistroKid para malaman po ninyo kung saan pwedeng manggaling yung mga earnings po ninyo using DistroKid. And basically po itong DistroKid ay para sa mga musician, sa mga composer, sa mga gumagawa ng kanta, music at na nais i-publish online yung kanilang kanta, na at the same time nais nilang kumita using their songs. So DistroKid is a platform that distributes yung ating mga music po. And basically po, mamaya papakita ko kung saan majority nanggaling yung mga earnings ko. But anyway, sa pagpapatuloy po ng ating video, nais ko po magpunta tayo dito sa ating PayPal account. So ito po yung platform na pinili ko kung saan natin pwedeng i-withdraw yung ating mga earnings using DistroKid. So mapapansin po ninyo dito sa aking PayPal account, meron ko available balance na $8,541. And majority of this available balance ko dito sa PayPal ay nanggaling po sa DistroKid. Okay, so dito sa DistroKid po, ayan po, dalawa po sila. Yung aking first withdrawal ay nirequest ko siya noong December 5. Pumasok siya ng December 5, but days before December 5, ay nag-request na po ako ng pag-withdraw ng aking earnings kasi po hindi po real-time yung kanyang pagsisend ng payout kasi po pinaprocess pa po yan. Usually, it will take more or less 1 week po bago may padala sa ating PayPal account yung ating mga kinita using DistroKid. And at the same time is yung pangalawa po ay pumasok siya noong January 7. Galing din po sa DistroKid LLC. Mamaya papakita ko po sa inyo yung mga withdrawal request ko dito as proof na ito po ay legit. At ako po ay nag-earn ng 6,306.53. Converted na po iyan dito sa ating currency dito sa Pilipinas. So punta po tayo ngayon sa ating DistroKid na website. Dito natin mapapansin dito sa pinaka-main dashboard ng website ng DistroKid is mapapansin po natin dito yung ating song na in-upload dito. Okay, so if you are not a musician like me, if you are not a composer like me, you can contact me kung paano po ako nakapag-create ng music. And actually po, this music is just AI generated lang po siya. No, for the honesty lang po ng aking review dito sa DistroKid. Hindi ko po siya kinreate on my own. Gumamit ako ng AI platform para mag-generate ng music for me.
And since it was free naman po ang paggamit ng platform para makapag-generate ng music, is in-upload ko siya dito sa DistroKid. And take note lang po, hindi po libre ang pag-sign up dito sa DistroKid. Mamaya po ipapakita ko sa inyo yung price, no, yung amount na ginastos natin para tayo po ay makapag-upload ng song dito sa DistroKid, because yung distribution po ng song ay it is not free. Okay? So ito po yung song na aking in-upload dito. Ang title po ay Fount of Life. At yan po ay single na aking shinare dito. At mostly ito lang po, no, yung aking may papakita regarding sa aking song. And at the same time, dito sa ating My Music, so mapapansin po natin dito yung mga iba pang mga options na pwede natin gawin dito sa My Music. At ito naman po yung bank. Okay, so dito po natin makikita yung breakdown ng earnings ng ating application or ng ating music. So mapapansin po niyo dito is meron akong total na earnings na 153.26 by total. At yung total withdrawal ko is 153.26. At kapag click po natin yung See All Withdrawals, mapapansin po natin dito na yung earnings ko noong December 3, 2024, it was processed by our payment processor na ang pangalan po ay Tipalti. At actually meron po siyang tax, no? Meron siyang tax na kailangan bayaran and banking fees. Even yung process natin ng withdrawal po natin dito ay meron po siyang processing fee. So nangangahulugan na hindi mo completely makukuha yung $19.71. So pagdating sa PayPal account po is nasa $17 US dollars na lang po siya. Dito po is noong January 3, no? Again, it was processed by Tipalti. Nag-earn ako ng 133.55. But again, hindi po sila pumasok ng buo ng 133.55 dahil meron po siyang earnings na kukunin ng DistroKid dito sa ating total earnings, at minus pa po natin yung ating processing fee. Okay, so kung i-breakdown po natin yung ating earnings, so see breakdown by song, so mapapansin po natin na ang single music po natin ay naka-generate siya ng 30,251 views na ads, no? At ipapakita ko po sa inyo kung saang platform po natin nakuha itong mga earnings na ito. So, i-click lang natin yung back. And then, see breakdown by service. So, mapapansin po ninyo, ito po yung mga available niya. Yung kasama yung iTunes, Spotify, so forth and so on. So, mapapansin po ninyo na in total po is meron akong na-earn na 0.14, no, sa YouTube ads. So, ang nangyayari po kasi dito, every time na napapanood po ng mga audience po natin yung ating video sa YouTube, at kapag meron siyang ads na lumitaw is bibigyan tayo ng earnings ng YouTube from that na ipapadala sa DistroKid. So, in totality, nag-earn ako ng 0.14 doon sa mga ads. And at the same time is, eto po, no? Ito yung pinakamalaking earnings ko, yung YouTube Content ID, no? Siya po ay pumalo ng 153.12 yung ating YouTube Content ID. So ano po ba itong YouTube Content ID? Ang nangyari po dito, kung mapapansin po ninyo, doon sa music library ng YouTube, yun yung way kung paano yung mga may-ari ng songs ay kumikita through YouTube ID, no? And kapag ginagamit yung songs na nandoon, at kapag may claim regarding doon sa video na iyon or doon sa song na iyon, yung YouTube Content ID is ibibigay po nung YouTube sa atin yung earnings. So pasinin po natin dito sa aking vlog dito, what is a YouTube Content ID? The feature that helped my earning yung $19 natin through DistroKid
Content ID is a tool provided by YouTube that allows music creators to claim revenue from videos that use their music. So if you've uploaded a track to DistroKid, you can activate Content ID and start earning money every time your music is used in YouTube videos. So how it works, when other people upload videos using your music, YouTube system automatically detects your content using Content ID system. You can then monetize. You can then monetize those videos, claim the ad revenue, or have the video blocked or taken down if it's being used without permission. So yun po yung sistema ng Content ID. So ibig sabihin po, kahit hindi po partner ng YouTube program yung isang channel, o kaya yung video ay hindi pa po monetize, as long as naka-insert doon yung song na in-upload mo sa DistroKid at na i-process siya doon sa YouTube Content ID po, is every time na ginagamit yung song na iyon is you can earn revenue through that video na gumamit ng iyong kanta. So that's why even without video is I was able to earn money from YouTube through DistroKid kahit magkano lang po. So yun po yung sistema ng Content ID. So going back dito sa DistroKid, so again, yung total or mostly majority ng aking earning ay galing sa YouTube Content ID na nagkakahalaga ng 143.12. Okay? So yan po sila. Okay, bago po i-share sa inyo yung isa sa mga na-encounter kong problem dito sa DistroKid, punta muna tayo dito sa My Music para makita po natin yung mga iilan pa sa mga features dito. So ito po yung pinakasama rin ng ating song. And actually kapag click natin to, yung pangalan ng ating song, is ito po yung mga services na pwede po natin i-avail pa. So actually meron po akong in-avail na social media pack, no? Ang ating song ay i-distribute sa YouTube Content ID, Creator Music, and Shorts Music Libraries, sa TikTok Music ID, Recognition Device, sa Instagram, as well as doon sa Facebook. Another extra pack po ay yung Discovery Pack. No, nagkakahalaga po yan ng $0.99 per year. Yung ating Store Maximizer na $7.95 per year. Yung Live Legacy na $29 one-time fee, and it is non-recurring. So, ito po yung ginamit kong way para ako ay makapagbayad sa DistroKid. And ito po yung mga videos from YouTube na gumamit ng aking song na nakapag-generate ng monetization po dito sa aking DistroKid account. At ang kagandahan po dito, even though yung song or videos na ginamit para mai-play yung ating song ay deleted na, is naka-install pa rin siya sa ating DistroKid account, and at the same time is kahit yan po ay deleted na, as long as nagamit yung ating song doon sa video iyon, is we can earn the revenue po. Okay? So yung mga unknown title po, ito po yung mga earnings ko po na deleted na yung mga video. And these are the other video po, like yung mga hymns, no? Yung Facing Error in the Church. At ito po siya sa YouTube naman po. So ipapakita ko po sa inyo kapag yan po ay ipinakita sa YouTube. Gusto natin ito. Punta tayo dito sa ating browser, and then i-paste natin siya dito sa YouTube. At mapapansin po natin dito, kahit hindi monetize yung ating YouTube channel, is meron siyang ads na lilitaw, and through these ads po ay pwede pa rin po tayong kumita. No, kahit hindi monetize, walang subscriber, as long as na-play yung ating song at merong targeted ads na lumilitaw, we can earn the revenue from that. So skip natin. At yan po yung pinaka-song na meron tayo, no? So The Fount of Life, ito yung ating pangalan ng ating channel, at ginawa yan automatically po ng DistroKid, at meron siyang 41 views, and actually po 2 buwan pa lang po akong enrolled dito sa DistroKid. Okay, so i-minimize natin ito, and ipapakita ko na po sa inyo sa kasalukuyan yung ating payment dito. Okay,
So, ang kagandahan po dito is for the students po na mag-avail ng DistroKid is meron po silang 50% off, no? At ito ay limited time. At ang kagandahan po dito, kung gagamitin nyo yung referral link po natin, every successful invites po is we can earn $10 for every individual na successfully maaprubahan po ng DistroKid. Okay? So, yan po siya. Kapag click po natin, so ito po yung aking history. Naka-earn ako ng 5 clicks pero walang successful dyan. So, wala po akong earnings. Okay, so nandito pala siya sa pinaka-receipts po. Okay, ito po siya. So, sa pag-sign up po dito sa DistroKid with discount po, no October 26, 2024 is gumastos ako ng $11. Mostly nasa kulang-kulang $12 po siya dahil $11.49 US. So nasa mahigit or kulang-kulang 600 pesos sa Philippine money. At nung mag-upload ako ng song na Fount of Life, ito po, may another payment po iyon na nagkakahalaga ng 4.95 if one song lamang po yung i-upload. So, one song is equivalent sa 4.95 US dollars. Pero yung promo niya na nasa 30 plus song, I think, is nagkakahalaga lamang siya ng 24 US dollars. I'm not sure. Pero, kapag napag-aralan natin, is malalaman natin yung total. I mean, kapag mas marami yung song na iyong in-upload dito, is meron pa rin siyang discounted price kung i-compare mo dito sa single song na i-upload mo. So, sa kabuuan po is alas gumastos ako ng nasa 17 US dollars. So, nasa kulang-kulang 1,000 or nasa 800 pesos megit lamang po. At ang kagandahan po dito, yung balik ng ating earnings is nasa 6,000 mahigit or 7,000 na po. But anyway, hindi po ito ganoon kadali. No? We have to work this out kasi kailangan mong i-share, kailangan mong i-promote yung kanta mo para gamitin po ng iba, o kaya kung mayroon kang friend na willing na gamitin na yung song mo is pwede mong ipagamit ito sa kanila. So, ito yung pagpapakita ko po ng legit yung DistroKid. But anyway, no, kung kayo po ay interested na mag-sign up dito, yung aking link po ay nasa description box below. Or kung nais po ninyong ma-avail yung discount po, kinakailangan po kasi yung email address po ninyo ay for a student po. So, you can comment down below. Kung nais po ninyong mag-avail ng discount for students. At pwede ko kayong i-assist doon sa bagay na iyon. Okay, so dako muna tayo dito sa pag-upload ng kanta or ng video. No, tingnan muna natin yung part na ito sa pag-upload ng kanta or video. And actually, hindi ko na po siya i-upload talaga. So, pwede kang pumili ng services dito. Meron na pong naka-default na naka-check. So, basically, ito lang naman po yung kinakailangan natin. Pwede mong i-check yung Snapchat, yung Roblox. So, pwede kang pumili ng one song, a single, or hanggang 34, 35 songs, no? Every song is lalagyan mo po ng details yung mga songs na ito, and ito po yung mga options na pwede po ninyong gawin regarding dito. So medyo matrabaho po ito, no, kasi kailangan mong i-label bawat isa dito. So sa pag-upload ng music, okay? So ililid ko na lang po iyan. If you have question regarding this is pwede po tayo magtulungan sa pamamagitan ng comment box natin sa ibaba. Okay? So, ano yung aking na-encounter na problem dito? Ang na-encounter kong problem dito, hiniram ko muna yung channel ng aking kaibigan. At yung pinaka-encounter ko na problem dito, kapag nagpunta tayo dito sa YouTube Studio, okay, ito po kasi yung mostly na song na ginagamit, no? Or ito yung platform no, kung saan tayo kumita. Dito sa content po natin. Dito sa content na ito, supposedly, sa ibabang bahagi dito is makita po natin yung copyright. Okay? Kapag in-upload yung song, ibig sabihin, kapag in-upload yung video, nandun yung song mo, naka-insert siya sa video,
kapag pinrasa siya ng YouTube is mag-notify siya na mayroong copyright issue yung song. Though hindi naman po affected yung overall channel dito, no, hindi siya copyright strike, pero meron siyang notification dito sa bahagi ito na copyright. Ang sabi ng kaibigan ko, from the moment na siya po ay mag-upload ng video, is nandito yung mga songs, no? Mayroong notification na copyright itong mga songs na ito. So, ang nangyari po, pagpatak ng January, no? Ang mga video na mayroong song na inupload ko sa DistroKid ay biglang nawala. And I was contacting yung customer service ng DistroKid sa kasalukuyan at wala pa silang malinaw na sagot. At ang sabi nila is chinecheck pa nila yung issue. But anyway po, if you are aspiring to earn dito sa DistroKid sa pamamagitan ng ad revenue, kinakailangan mo nang yung video ay umabot ng 10,000 views bago siya magkaroon ng active ads. So, yung minimal ads ay mga targeted ads. So, para ma-maximize yung paglitaw ng mga ads, kinakailangan merong minimum na 10,000 views yung video bago siya magpakita ng mga ads, mga active ads. So, ito po yung aking experience dito sa aking account sa DistroKid, and I hope ito po ay nakatulong sa inyo, yung review ito ay nakatulong sa inyo. If you have any questions or whatever po, is you can comment down on the comment box below para tayo po ay makapagtulungan. Thank you very much for watching. Ingat kayo, stay safe, and God bless you.